We are still here sa Grand Mercure Danang, and as promised, guys, we are going to have the lounge experience dito sa Grand Mercure Danang for the breakfast, afternoon tea, kung meron man afternoon tea kasi hindi ko napansin, and the evening cocktails, of course. So kakatapos lang natin mag-breakfast dito sa kanilang restaurant na La Rive Gauche. Ayan, tapos akit tayo sa 21st floor kung nasan yung kanilang lounge. But I just want to let you check, guys, yung kanilang lobby. Diba? Pero syempre part to ng hotel tour, diba? Nakita nyo naman actually. So ito, daan lang tayo dito. Ayan. Alright, so let's take the lift going to the 21st floor. Let's go! Is it? Privilege Lounge. O, diba? Yeah. Look at the reception. They have complimentary shuttle bus, guys. Wait, no? I-check ko yan. Diba? Para bukas. So anyway, they have magazines. Tapos, of course, hindi pwedeng walang napakagandang view, guys. Ayan, no? The Dragon Bridge, the Han River. Look at this. They have the couch, they have the sofa. You can stay anywhere you want. And they have the toilet here on this side. And I just want you to check the view. Look at this. Sun World. Xin chào. 1910. 1910. How many people? Just one. So you want to have breakfast? Oh yeah, I'll check it. Yeah, sure. So we have the cold line over here, ham, cheese, bread, also fruit, cereal, and juice. Okay. And also you can order in the menu. I will bring it there later. Yeah, for the hot food. Okay. Do you have bacon? Yeah, we do have bacon. Okay. Egg. Here, you can take a look. Have a seat over here. Oh yeah. Thank you. Can I have this one? Yeah. Yes. Anything else for you? And then crispy bacon Crispy. on the sides. Yeah. Anything else? That's it. How about coffee and tea? I'll just get the juice. Thank you. Alright, so dito sa kanilang lounge, sige, libutin natin. Well, I just want you to check the view, guys. Kasi, tingnan nyo, meron dito parang amusement park. Ferris wheel, may roller coaster. I'm not sure kung ano yan, pero since napakalapit lang dito, we're gonna check that one. Okay? Pero hindi ko sure kung ano yan na. I-check natin yan. Para, syempre, another vlog. Ayan, so anyway, pinakita ko na sa inyo yung view kasi napakaganda at si harang araw, pinipilit lumabas. Lumabas ka na. Lumabas ka na. So yan. And syempre, they have maraming space, maraming area dito. So dito, if you want privacy, guys, meeting while having breakfast or evening cocktails, you can sit there and they can close this one. So here, you have the cold cuts, the salad station. Look at this. And of course, white breads, pastries, and you can request for coffee, of course, and sodas sa baba, and my water. And on this side, they have different kinds of cereals, fresh milk, fresh fruits over here, yogurt, juice like orange juice, tropical juice, and water, tea. Parang artista to, guys. Pakita ko sa inyo. They also have solid numbers, but with that power times 2. So currently, guys, it's 8:52 AM. So nandito tayo waiting for our food. Ayun. Guys,
Yung pinakita ko sa inyo. Artista nga, guys. Nasaan ba tayo? Nasa Vietnam pala. Nasa Vietnam pala tayo, no? Kaya naisip ko, meron ba ditong shooting or baka nagbabakasyon lang? Si guys? Si Sung Kang ng Fast and Furious. Nandito. Okay, check natin yung IG niya. Baka may post siya. Matangkad nga talaga siya. Kaya sabi ko parang, ang tangkad naman ito. Yeah. Question. Is it open? Like the Sun World? Yeah, it's open all day. All day? 9 a.m. until 9 p.m. or 10 p.m. Including the roller coaster? Yeah, including. Okay. It's not open because it's not have guests in it. So when it's have customer, they will. Okay. I see. Alright, thank you, Ann. Ayun, so tinanong ko si Ann and open daw. O diba? Hindi man tayo nagpa-picture kasi syempre pag nandito sa lounge, for sure they want privacy, pero nalagay ko kasi yung camera ko na nakatapat sa kanya. Tapos nung nire-review ko na, ayun, siya pala. So yun, hindi yun hindi yun sadya. Pero nakita ko na siya agad, namukhaan ko na siya. So, diba? Nakakatuwa. So anyway, pag nandito ka pala, hindi mo kailangan suotin yung watch mo unless matic. Kasi ito, manual. Hindi siya nag-a-adjust. So kailangan phone pa rin. Kasi nga diba, 1 hour behind ang Vietnam sa Philippines. So mamaya, iwan ko ito pag nag-tour na tayo. And we still have an hour before our tour. Tapos syempre, ang kasama dito guys is the afternoon tea if they have, and evening cocktails. So by the way guys, this privilege access or lounge access, kapag nag-book kayo ng room, like an executive room or a suite room, automatic meron na kayong access. Or if you are an Accor member, Platinum or Diamond, automatically yung perks niyo is to get an access here sa lounge. Okay, tapos yan. Ciao. Ang gwapo na. Sabi ko nga sa inyo, bakit ganun? Daming gwapo. Dati ang Thailand or Bangkok, second home ko. Parang ito na yung magiging second home ko, Vietnam. So anyway, going back, be a member, then stay lang kayo ng stay sa mga Accor hotels, then once you get to Platinum guys, or even Diamond, then you will enjoy this. Diba? Amazing. Yung sa Sofitel pa nga lang sa Macau, diba? So dito, grabe. So ayun guys, ano ba yung sasabihin ko? Kalimutan ko. Pag-isipan ko lang. Ayun. Alam nyo guys, the reason why parang, aside from doing travel vlogs, naisipan kong parang ipilitin na ma-meet ko yung parang requirements para maging platinum and malay nyo naman maging diamond, diba? Ng Accor. Kasi kasalanan niya ng mga K-drama, yung mga kwento na yung mga feeling VIP, yung mga ganon, yung kung paano i-treat yung mga VIP, mga CEO, hindi man CEO, parang ganun na rin. Sa mga hotels, sa ibang lugar, yung gano'n, yung feeling mo na, nakatag ka as VIP, nakatag ka as special guest, yung mga gano'n. So yun, parang sabi ko, habang nanonood ako ng mga K-drama before, parang sabi ko, ang saya naman, parang ang sarap sa feeling nung gano'n. Yung gwapo din ng chef. Pwede na! Oh my God. Ang gwapo ng chef. Bakit ganun? Second home ko na to. Anyway, going back. So, sabi ko nga sa inyo yun. Parang habang nanonood ka, syempre parang gusto mo ma-feel yung ganun, diba? So, feeling ko yun yung isa sa mga reason kung bakit parang talagang gusto ko siyang ma-meet yung requirements. And finally, platinum na tayo. From gold, naging platinum na tayo. May mga access na tayo sa mga ganito. VIP treatment tayo, of course. And part of the perks of being a platinum member is an upgrade. Actually, kahit gold, meron na kayong upgrade to the next room category. You can request for early check-in and late check-out. And naka-premium kayo, like Wi-Fi, premium lounge. Sana all. And so on. Guys, ito pala, yung ban. And ayun pala, kapag mag-breakfast kayo dito guys, yung mga meal nila, meron silang list ng meal. Ayoko ng cilantro. Ayan. So, going back, meron silang mga meal na you can choose kung ano gusto nyo, tapos mag-request na lang kayo. Kunwari kung gusto nyo ng bacon, katulad ng ginawa natin. Nag-request tayo ng crispy bacon. First banh mi for the day. Ayan. Do you have macchiato? Yeah. Hot. Thank you. Okay naman siya. Pero masarap yung in fairness. Yung bread niya, may pagka-crunchy. Pero wala kasing laman na kasama ito. Meron na. Kakagat tayo.
Marami kasi ako nakikita sa mga TikTok videos, sa YouTube na gustong-gusto nila to. Pero parang sa akin, for me, what? Sakto lang. Hindi siya wow. Pero check pa rin natin yung mga nasa street kung same na lasa. Pero for sure naman, same lasa. So, sakto lang for me. Kinuha tayo ng kape. Yung isang staff kasi nag-ask sa akin kung anong gusto ko, like coffee or anything to drink. Sabi ko macchiato para makita natin siya. Your name is Anne? Anne. Thank you, Anne. Bilat yun nagbigay. Si kuya yung nag-ask sa akin tapos bilat yung magsaserve. Ano ba yan? So anyway, ganito pala guys. Kapag ang gusto ko kasi, alam nyo ba? Kasi yung isa sa mga credit cards ko kapag nanaiya tayo, airport lounge, may free companion kasi siya. And since nasanay tayo na parang mas marami yung time na nag-iisa lang tayo palagi nag-a-access doon. If ever guys makasabay nyo ako sa immigration, sa check-in pa lang, sa naiya, or sa security check, tapos at least bago mag-boarding, you can approach me. Pwede ko kayong isama guys, lalo na kung solo kayo. Pwede ko kayong isama sa airport lounge para naman ma-experience nyo rin. We can go to Bags. Ayan. Tapos, if ever naman, makita nyo ako somewhere, okay, mahiya na i-approach ako kahit busy ako sa kakakinig ng music or kahit may kausap ako or nagbablog ako, i-approach nyo ako. Approachable ako guys. Friendly tayo. Tapos, if ever, kunwari nakita nyo ako, tapos wala kayong taga-picture, dalawa kayo, or family kayo, wala kayong taga-picture, ask nyo ako. Pipicturean ko kayo. Ganun ako guys. Gusto ko kasi yung nasi-share ko yung enjoyment, yung parang excitement sa mga pinupuntahan yung lugar. At least we can have yung parang memories, diba? Through photos, videos, ayan. Tutulungan ko kayo para hindi kayo mahirapan. So ganun. Ayun, si chef may tsura din. And si kuya, yung nag-request. Tapos bilat yung pinaserve. Charot lang. So yun guys. Okay, so Nice. again, okay lang siya sa akin. Hindi siya wow. Pero actually, okay naman. Pero hindi lang wow. Parang walang kakaiba na lasa. Kasi nag-ano rin ako. Mahilig din ako mag-Subway sandwich. So parang ganito rin yung bread nila. Diba? Parmesan yung in-order ko. Tapos pwede mo ipa-toast. So ganun siya. Tapos more on ham or egg or chicken. Parang mga ganun. Yun. Parang ganun lang siya. Actually, yun lang. Na-enjoy naman natin. Medyo nga, kung gusto nyo ng privacy, you can stay here if you want. So again, that's it guys. See you later. Ginabi na tayo dito. Ang lounge access is from 5 PM to 7 PM and currently it's 6:33 PM na guys. So let's have a quick tour kung ano yung mga food na si-serve dito para naman may idea kayo, di ba? Sabay-sabay tayo kumain. Okay? Well, actually nakakain na ako. So ano na lang. Pakita ko sa inyo tapos sabihin ko kung ano lasa. Let's go. Ayan. They have cold cuts. Tapos mga condiments, salad stations, may mga pickles dito, green olives, tapos salad, and then my mini beef burger. Ito guys, masarap to, yung fried pork and seafood dumplings, and then grilled fish with turmeric. May crackers, may garlic bread, may noodle of the day. Sakto lang yan. Tumikim na ako yan. Fresh fruits, cake, and coffee. Tapos you can request for any drinks you want. Pwedeng liquors, alcohol. Since this is a evening cocktails and canapés. So yeah. Also unlimited wines. Like this. There you are. And this is it. The view. Okay. Saan nakita dito? And guys, ang view natin is yung amusement park pa rin. And maganda siya sa gabi. So tara, kuha tayo. So we have the grilled fish and the wonton, fried wonton.
and seafood. Masarap siya guys. Nakailan na ako. And actually, wala kasi tayong lunch. From breakfast buffet sa restaurant, nag-prepare tayo kasi yung pick up natin sa Danang tour ay 10 AM. So hindi tayo kumain actually. Nag-chocolate lang ako, Snickers, nung inabutan tayo ng lunch time sa Marble Mountain. That's it. Tapos puro tubig lang. Pocari Sweat. And yan. Gutom tuloy tayo ngayon. Meron ding fruits and then garlic bread. Tapos cracker. Inano ko na, kumuha na ako kasi 6:38 na. Baka masaraduhan tayo, pero masasabi naman sila. So, this is the lounge experience guys, na pwede nyo ma-experience din. And then, para naman hindi sayang at mas maging productive tong vlog na to for you guys, we're gonna talk about the common scams na meron dito sa Vietnam. Kasi, aside from Bangkok or Thailand, kahit sa atin meron dito guys sa Vietnam. And I think dapat talaga na lalo na sa mga first time is maging aware kayo sa mga ganong mga laganap na mga agay. Masarap guys yung actually para siyang fried dumplings. sabi ng wonton, fried wonton, pero fried dumpling siya. Masarap. And yung mga staff dito guys, mababait. Si Ann at saka si Hong. Yan. May guy dito nung nag-breakfast tayo, pero hindi ko nakuha yung name. Tapos yung chef nila guys, mabait din. Masarap. Tapos yung fish, grilled fish. Ito. Sarap. Kulang na lang rice. So about 15 more minutes we will end the happy hour. So if you need anything else, please. Alright. Thanks, thank you. Masarap yung fish. And guys, last 15 minutes na lang, so lubusin na natin. Kasi yung parang 1 hour ko kanina, parang from 5 to 6, kausap ko si Shane. Sabi ko, sige, enjoyin ko muna yung food. Ayun. So karugtong nito guys, so we are done with the evening cocktails experience. Pinakita ko naman sa inyo. And the breakfast experience dito sa lounge. I'm not sure kung dito tayo magkukwentuhan ng mga common scams dito sa Vietnam or sa room na lang natin. So bahala na. But syempre, doon ako mag-outro. Okay? So we're gonna enjoy this food. Masarap in fairness. Hindi ko gusto yung crackers. Masarap yung garlic bread. Masarap tong bread nila. Yung parang cake yung nakalagay. May parang cream cheese sa loob. Matamis, pero hindi gano'ng katamis pero masarap. Alam niyo yung mga cream pop. Yung may parang laman sa loob na mga cream cheese, mga gano'n. Butter. Masarap. And actually yun lang. Tapos ito, coffee, Vietnamese coffee with condensed. Okay siya. Ayoko lang itry guys yung mga coconut coffee. Baka sumama yung tiyan natin. Pero try natin yung egg coffee. Tomorrow kasi sa breakfast buffet na siniserve sa baba, yung mga coffee nila, merong egg coffee. So try natin yung tomorrow. Ayun, so we are done. Actually, I'll just finish this one, then we're good to go. And then, matutulog tayo ng bonggang-bongga para makabawi sa pagod natin guys. As in, pagod na pagod ako. Piling ko bukas talaga masakit yung paa ko. So anyway, hindi natin kailangan gumising na maaga tomorrow kasi we're gonna spend our whole day, most likely, here sa hotel. Okay? So, tara guys. In 3, 2, 1. Alright guys, so we are done with the lounge experience. So pinakita ko na sa inyo yung ating breakfast buffet sa lounge, including yung all the refreshments kasi walang afternoon tea, and also the evening cocktails. So yun, and syempre parang naisip ko parang medyo bitin yung video natin kasi sabi ko nga isang vlog lang yun. So anyway, ang ginawa ko is para maging productive pa rin yung video natin for today is mag-a-add ako ng topic, which is we're gonna talk about the common scams here in Da Nang, Vietnam. Ang galing! Ang galing! And regarding scams guys, maraming scams kahit saan bansa kayo pumunta. Depende na lang kung aware kayo or sabi nga nila, mas okay na yung may alam para naman
hindi kayo ma-culture shock or makaiwas din kayo. Hindi nyo ma-experience. Sana wag naman, di ba? Pero guys, hindi natin maiwasan na meron talaga kahit sa Thailand, kahit sa Hong Kong, at sa iba't ibang bansa. And now, syempre, since nandito tayo sa Da Nang, Vietnam, we're gonna focus yung mga common scams dito. Okay? And this actually applicable din, possible, sa ibang bansa, which is, since common siya, let's trim them down. Ganon, i-trim natin. By the way, share ko lang muna. Nasira guys yung screen ng camera ko, yung Insta360 Ace Pro. Black screen siya. Una nag-glitch, tapos biglang after ilang minutes, nag-black screen na siya. Good thing about this camera guys, nakakonect siya. Meron siyang sariling app, navigate, pwede kang mag-take ng pictures, video, katulad nito. So ito yung nagiging reference ko. Ito yung nagiging guide ko actually para makita ko kung anong kinukuhaan ko. Kailangan ko lang i-make sure na naka-red button. Ibig sabihin nagre-record siya. Like now. So, going back sa topic natin. Nandito tayo sa lobby, ground floor ng Grand Mercure Da Nang. Hindi ko pinili sa taas mag-discuss or pag-usapan yung about sa scams kasi nga since sa lounge may mga, syempre, VIP, may mga guests na gusto ng privacy. Baka ayaw ng maingay since palagi tayo magsasalita. So yun, dito na lang sa lobby. By the way guys, itong lobby nakakaloka. I just found out kay Cameron, kay Reggie, na mabilis palang internet dito. Sa room kasi, pag nag-upload ako ng video, it will take like an hour or 2. Tapos dito guys, parang 1 hour lang o less than 1 hour. Tapos meron na rin syempre akong kodigo ng mga pag-uusapan natin para naman tuloy-tuloy. Okay? At ito is based on my research and the mga napapanood kong vlogs and reels sa TikTok, sa Facebook. Kaya common talaga siya. Alright? So first stop guys, regarding the passport. For the passport, do not give your passport to anyone as a deposit. So ibig sabihin kung mag-check-in kayo sa isang hotel, magre-rent kayo ng car, magre-rent kayo ng motorbike or any attractions sa papasukan ninyo, pas hinanapan kayo ng passport and sinabi na yung kailangan iwan yung passport nyo or i-deposit, do not ever engage to that. Wag na wag nyong ibibigay yung passport niyo kasi syempre that's your passport, your gateway para maka-uwi ng Pilipinas, makapunta sa ibang bansa. Kailangan aware kayo sa mga ganon kasi mahirap na, di ba? Though siguro may iilan, kunyari kung kumuha kayo, nag-rent kayo ng kahit ano, tapos nire-require kayo ng passport yung deposit, just look for another options. Kasi mahalaga yan. So actually ano lang yan, parang additional tip ko lang yun sa inyo, yung about sa passport. So anyway, let's start with the taxi and ride-hailing scams. Alam niyo naman, meron din sa atin ito, so hindi na to parang bago. So if ever guys na magbubook kayo ng mga taxi, or actually hindi book eh, di ba normally naman mga taxi just roaming around the area, kung may makita kayong taxi, tapos sasabihin na pag sinabi nyo yung inyong destination, biglang magsasabi sa inyo ng price, mga ganon. Make sure guys na sa metro kayo magbe-base ng price ninyo. Pwede kayo makipagkuntsaba or pwede kayo mag-agree sa amount if ever, pero make sure na both parties agreed. Tapos as much as possible kung pwede nyong videohan or basta ma-record nyo lang na nag-agree siya sa amount na ganon. Kasi di ba nga katulad sa atin, from airport to your accommodation, OA yung mga price, tapos may mga daya yung mga metro, mga gano'n. So, syempre, beware sa mga ganong bagay. Yung mga nag-overcharge ng mga metro. Tapos, meron din yung mga fake taxi companies na nag-offer ng mga services. Beware of that. As much as possible, sa mga legit kayo, either referral, either kumuha kayo sa mga hotels ninyo, mga transfer, or Grab. Ayun. As much as possible, book a Grab or use a Grab when booking a transfer going from one place to another. Okay? So yun. Kumbaga parang yung mga common scams na ibabanggitin natin is, magbibigay ako ng mga common scams tapos bigay ko rin kung how to avoid para naman may idea kayo, diba? So next, motorbike rental scam. So alam nyo naman, diba, mahilig tayo magmotor. So may mga times na pagpupunta tayo sa ibang bansa, since meron tayo Philippine International Driving Permit, pwede tayong mag-drive dito, either sasakyan or motor. So dito guys, make sure na kapag magre-rent kayo ng motor, doon na sa legit. Like, check the Google reviews kasi ang Google reviews naman hindi napapalitan, hindi na i-edit, hindi na bubura. Basta-basta kayo doon, as much as possible, kumuha kayo ng mga ratings 4.9 or 5-star rating ng mga shops, rental shops. And then, kapag nasa process na kayo ng pagre-rent, make sure guys na picturean nyo lahat ng sulok ng motor, picturean nyo lahat ng, or videohan ninyo. If you see some scratches, mga ganyan, or sira, document it or sabihin nyo agad kasi ang mga motorbike rental scams dito is possible pagbalik ninyo ng
bike at wala kayong proof kung ano yung itsura ng motor, pagkuhanin nyo, kahit konting scratches lang yan guys, kayo pagbibintangan and wala kayong magagawa kundi magbayad. Kasi pag nagbatigas kayo, syempre, they will call a police assistance. Wala, ganun pa rin. Ang ending pa rin, since wala nga kayong proof is, yun, magbabayad kayo. Same goes with the jet ski scam. So, ganun din siya. Kung mga nasa beach area kayo, like sa Thailand, sa Pattaya, Phuket, dito sa Danang, kung may mga jet ski na ino-offer, ganun din. Common na common yung scams na pag biglang hindi nyo alam na ibibigay sa inyo may sira na, ibibigay sa inyo may scratches na kung wala kayong proof, tapos pagbalik ninyo, good luck. Kasi syempre, hindi kayo aware sa mga ganyung scam, mangyayari, parang first time nyo maka-encounter, syempre parang kakabahan kayo. So, ang tendency, magbabayad na lang kayo para makaiwas na din. Pero still, make sure na aware kayo sa mga ganun. Okay? Next is overpriced, lalo na yung mga nagtitinda sa mga street food, nagtitinda sa mga streets, yung fake na seafood restaurant and so on. So sinabi ko siya sa mga fake seafood restaurants or mga restaurant kasi ganito guys. Lahat to sabi ko sa inyo, nababasa ko, nakukwento sa akin. Hindi ko na-experience kasi aware na ako sa mga ganun. So when I say fake restaurants, ibig sabihin guys, kasi yung mga price list ng mga yan, once na alam nila na mga foreigners yung magda-dine in sa kanilang shop or restaurant, meron silang sariling menu na syempre foreigners compared sa mga local. Ganon. So, if I were you, pwede naman kayo order kung gusto niyo, but make sure na kapag order kayo, alamin niyo yung price, picture ninyo, and then ipakita ninyo. So, ganun siya. Kasi guys, may mga nabasa ako na ang ginagawa pala, not only for Filipinos ha, yung mga naka-experience, kundi sa ibang bansa din, mga foreigners din, mga western, na-experience nila to na pagbigay ng bill, nung nag-bill out na sila, iba yung price, mas mahal. Tapos, nung binigay sa kanila para i-confirm kung magkano nga ba yung nakita nilang menu, iba na yung binigay sa kanila, iba yung pinakita. Kumbaga, foreigners rate. May sarili silang copy guys. May iba silang menu for foreigner and for local. So yun. Ganun siya. How to avoid. Yun na nga din, sinabi ko, picturean nyo, videohan, or tandaan nyo kung magkano yung price nung dish or meal na binili ninyo para hindi kayo maloka. And one more thing guys, sa mga restaurants or mga street food or basta sa mga sulok-sulok na mga kainan, huwag na huwag kayong gagamit ng mga feeling nyo nakalagay lang dyan, mga tissue, mga wet wipes, kasi lahat yun guys may bayad, okay? Walang libre. Unlike sa Hong Kong na lahat ng tissue libre, meron pang wet wipes. Pero dito guys, may nakita kayo wet wipes, huwag nyo bubuksan kung hindi nyo makailangan kasi kasama yan sa babayaran nyo, okay? Next guys is the pickpocketing at saka yung mga snatching, okay? Guys, hindi lang sa atin, may mga snatchers. Dito, may mga napanood na rin ako na TikTok na nakukuhaan nila na talagang dinudukutan sila guys, lalo na sa mga crowded places, especially here in Danang, sa Han Market. Kasi kilalang, ano yan, bilihan ng mga pasalubong yung Han Market, and also sa Kea Beach, sa Mai, tapos Ke, K-H-E Beach, yan, yung mga popular tourist destination na free for all, free access, yan, marami yan. Tapos Dragon Bridge, kasi usually sa Dragon Bridge dito, kapag Friday, Saturday, Sunday, may fire show, bumubuga siya ng apoy. So syempre, yung mga tao tend to see crowded, and hindi natin maiwasan na may mga namamantala basta ganon. Kumbaga parang they will take advantage of that situation, parang ganon. That show para mag-pickpocket. So make sure na lang use a body bag as much as possible. Lock it, zip it, and put it in front of you guys. Tapos uso din dito mga snatching, so bag snatch. So make sure kapag naglalakad kayo sa gabi, huwag masyadong kita ng kung ano-ano like alahas, or huwag masyadong ilabas yung mga phones ninyo kasi meron din dito. Hindi lang sa atin, alright? So yun. Next guys is yung mga street vendor and fake souvenirs. So ito yung pag pupunta kayo sa isang mga tourist attraction or market, may mga lalapit sa inyo, tapos biglang susuotan kayo ng sombrero, bibigyan kayo ng pamaypay, susuotan kayo ng mga bracelet, wingtas, ganon. How to avoid? Do not engage kasi hindi yun free. Sabihin nila una, free yun, sa'yo na yan, pero pang seconds guys, nakakalakad nyo lang, sisingilin kayo. Sasabihin kahit magkano na lang. So yun, as much as possible, do not engage. Katulad ko, nung na-experience ko yan sa Marble Mountain, tiyatanong pa talaga nila kung taga saan ka, ganon. Huwag mong pansinin, sabihin nyo lang, Philippines. Then, I have a local friend, ganon. Para at least alam nila, aware sila. So, ganon. Do not engage. And learn to say
no. Okay? So, ganun. Kahit na mukhang nakakaawa, pero common na kasi yun dito, guys. It's a no-no. Next one is the currency exchange scam. Ito yung mga, guys, kapag nagpapalit kayo, lalo na sa mga hindi kilalang money exchange shops, tapos o kaya malapit sa mga street market, malapit sa mga kilalang market, tapos basta hindi kilala at saka medyo off yung itsura nung money exchange shops. Ang common scams doon is kunyari nagpapalit kayo, sabihin na natin na original or hindi naman fake yung pera na ipapalit nyo, but ako baga parang bibilangan nila in front of you guys para at least ma-confirm nyo rin na kung magkano yung ibibigay sa inyo. Tapos biglang magsisingit sila or maglalaglag sila ng mga ilang bills sa tapat nila, tapos ibibigay nila sa iyo. So since parang nabilang mo rin siya at kita mo naman na binilang sa harap mo, parang expect mo na okay siya. Kaya ang tendency, di ba, hindi na natin binibilang, nilalagay na lang sa bag. Pero once na binilang mo yun, guys, kulang. So ganun siya. How to avoid is, syempre, transact to the legit banks na lang talaga. Like, may mga bangko dito kasi na may mga money exchange shops or sa airport, pwede rin. So ganun. Huwag na lang kayo dun sa mga feeling off na mga money exchange shop kahit sabihin natin na napakaganda ng rate, ng palitan, do not engage. Okay? Alright. Next is the fake helping hands scam. Ito yung, kunyari, uso to sa atin yung magpapark ka lang, tapos biglang pag inassist ka, automatic kailangan mo magbayad. Yung parang gano'n. Kasi sa atin tip-tip lang, di ba? Pero dito maniningil sila. Tapos yung biglang, kunwari, kailangan nyo ng biglang nakita nila, kailangan nyo ng tulong, parang bibigatan kayo sa mga gamit nyo, biglang may mag-offer ng tulong. How to avoid? Just politely say no. You can do it. No, no, no. Okay? As much as possible, parang parang lahat to do not engage. Ganun na lang. Pero at least, diba, may alam kayo. Next, fake hotel and accommodation. So, ito yung mga hotel accommodation na hindi kilala. Let's say, nakuha nyo lang siya, may nag-refer, mga ganun. O kaya, nakuha nyo lang sa isang group sa Facebook. Tapos biglang, ang scam nila is last minute, nagka-cancel. Fully book kunwari. Pero pagdating nyo dito, kaya naman hindi siya talaga legit. Like, walang ganung hotel. So yun, uso rin yun, guys. Maraming ganun sa Vietnam dahil may mga nag-offer din dito ng mga Airbnbs, guys. And may mga nakikita rin ako ng mga vlogs na yung Airbnbs nila hindi na pala existing. Ganun. So how to avoid? Make sure na lang to transact sa mga trusted third-party agency or third-party website, which is Agoda, Klook, of course. Singit ko lang kasi lahat naman ng hotel sa Klook, guys, is legit. If you want to book any hotels, hindi lang hotels, pati na rin tours, SIM card, travel insurance, activities, just use my promo code Marcaragas Club for instant discount up to 5 times use per account. Alright, so aside from doon, we have Agoda, we have Trip.com, Booking.com. Pwede rin naman sa Airbnb. Legit naman, basta within Airbnb lang kayo. Tapos, actually, medyo may second thoughts ako sa Airbnb. Kasi, share ko lang nagkaroon ng issue yan before. May isang company na nag-handle, or may isang company sa Philippines na ang support nila is the Airbnb. So, nangyari is, nadadaya pala yung mga reviews sa Airbnb. Kaya, ayun, huwag kayong magpapaniwala sa mga reviews ng mga, ng Airbnb. Kasi, napapalitan yan, nabubura, napapalitan. Kaya, minsan, ang taas-taas ng review, tapos biglang pagdating nyo, disappointment ang sasalumong sa inyo, diba? So, ayun. Ayun legit yun, guys, na 100% confirm na yung company na yun nag-close sa Philippines dahil nga ganun yung nangyari. Nadadaya pala ng parang commission doon sa mga hosts na nagpapabura ng mga bad reviews or bad comments, mga ganun. Next is fake tour agencies. Yung mga kunwari nag-o-offer ng mga tour activities dito sa Danang. Marami yan, guys. Kahit sa ibang bansa naman. Karamihan yan, laganap yan sa Facebook group. Yung kunwari bigla kang mag-post na you're looking for tour activity, kung anong ginagawa, tapos maraming mag-message na nag-o-offer. As much as possible, na lang, kayo sa mga trusted site. Yun nga, meron na si Agoda, meron si KKday, meron si Klook. Ganun na lang. Kasi para anything happens, kung feeling nyo hindi worth it yung ginawa sa inyo or may bad experience kayo, you can file a complaint or you can review that specific activity para magawa nila ng paraan. You can contact support, mga ganun, okay? Actually, yun lang may mga common scams na pwede kong i-share sa inyo. And by the way, guys, ko na lang din, may mga nilist down ako dito na pwede natin pag-usapan. Nakalimutan ko kasi siyang sabihin. So, guess this is the right moment para i-bring out ko siya. Alright, so regarding Agoda, ito guys, sobrang helpful ng tips na to. Kapag magbubook kayo sa Agoda, di ba kunwari, may upcoming travel kayo, tapos
Tapos ang gusto nyo kasi maghahanap kayo ng mas mababang price. Ang ugali kasi na Agoda, once na nag-search ka ng specific hotel, tapos nilagay mo syempre yung date, preferred date mo. So magpapakita yun ng parang price niya with VAT and so on. Ang gawin nyo guys is, pwede naman kayo mag-book agad. Kung talagang sure na kayo sa hotel na yun, i-book nyo agad, tapos piliin nyo yung mga free cancellation up to at least a day before your arrival date or your check-in date, parang ganun. May mga ganun na marami. Piliin nyo. Kasi guys, once na in-ignore nyo yung price that time na kung kailan nyo siya chine-check, the next time na mag-search ulit kayo with the same hotel, with the same date, magmamahal yun. Ganun ang ugali ni Agoda. Kasi nga, syempre, parang matidetect ni Agoda na i-check nyo yung date na yun. So, the next time, i-check nyo siya, mas mahal. Again, pwede kayong kumuha ng mga booking. Pwede nyo agad i-book, free cancellation. Normally naman, i-aas yung credit card niyo. Pero, since free cancellation. So, hindi kayo mag-charge. Kumbaga, parang kukunin lang nila yung card details niyo para lang reserve yung inyong room or anything na binook niyo. So, ganun yung common, hindi siya scam eh. Kumbaga, parang strategy na ni Agoda yun. Kaya, i-try nyo, tapos balikan nyo ako. Kung tama ako. So, ganun siya. Kapag nag-search kayo ng mga hotels, i-check nyo na agad yung mga reviews, i-check nyo na yung ganyan. Huwag na lang kayong aabot dun sa payment. Kasi makikita nyo naman yung price, diba? Pag naghahanap kayo, like, pinyari, itong Grand Mercure. Pag chinag nyo to sa Agoda, makikita nyo yung mga different room categories. May mga price na yun, diba? So, huwag nyo na lang paabutin dun sa checkout payment. Huwag nyo na lang ipaabutin sa ganun. Kasi pag pinaabot yung ganun, the next time na mag-check kayo, yun, mahal na siya. And, guys, share ko na lang din kasi sa mga followers natin dyan, sa mga nagko-comment or mga first time sa videos natin, na napanood yung vlogs natin, siguro may mga times kasi na iilan, siguro mga 1% lang naman ng followers natin, yung mga nagtatanong na yung sagot is nandun sa video. So, alam ko na hindi siya talaga pinanood. Siguro, ang nangyari lang is nakita lang nila agad na nag-pop up sa YouTube yung channel natin or yung vlog natin, tapos nag-comment na agad based dun sa title or based dun sa thumbnail. So guys, yung mga ganon, hindi ko sinasagot kasi parang, kumbaga parang yun na lang yung takeaway natin dahil kasi nga, diba, nagbablog tayo for you guys, para at least may guide kayo. Hindi ko naman sinasabing, ginusto ko kasi ito, parang ganon. Hindi. Kumbaga parang yun na lang yung kapalit sana na panoorin nyo man lang yung ating video kasi for sure ako na may makukuha kayong details. Kahit paano panoorin nyo naman kasi possible baka yung mga tanong nyo is nandun sa video. So ganon. Kaya if ever may mga nagtanong dyan tapos hindi ko sinagot ng siguro mga after a day or two, ibig sabihin yung sagot na yon is nandun sa video. Kasi guys, sobrang responsive ako sa mga comments, kahit dun sa mga nagchat sa akin sa Facebook, TikTok, at saka sa Instagram. Ayan, sobrang parang friend na nga. Kumbaga parang pag nakaka-chat ko na kayo, parang friend ko na kayo kasi nagkakamustahan tayo. Tapos minsan nag-share kayo ng mga kung ano yung napanood nyo sa vlog ko. So yun, I'm thankful. Syempre na-appreciate ko yung mga ganun. Basta kung first time nyo guys sa channel ko, syempre subscribe na kayo to Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. And malay nyo, hindi nyo alam, biglang pupunta tayo dun sa mga lugar na pupuntahan nyo. Mauuna lang ako kaya makakakuha kayo ng mga tips and guides. So we will stick of course dun sa parang content natin na aside from we're enjoying yung mga hotel accommodations, yung mga tour, syempre nagbibigay ako palagi ng mga tips and guide. Kasi ang ugali ko kapag may bigla ako naisip or bigla kami na-experience na feeling ko off or feeling ko makakatulong sa inyo, sinusulat ko agad yun. Kaya lagi ko sa notepad para hindi ko makalimutan. Tsaka minsan kaya yung vlog natin is more on parang biglang iba-iba yung mga scenes or nag-iiba yung mga parang iba't ibang araw siya, shots pero into one vlog lang. Kasi ibig sabihin may mga nakukuha kong information ulit na pwede kong i-share sa inyo. So, ganun lang naman. We will stick to this and thank you syempre sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers na naging friends na rin natin, yung mga nagsusupport sa channel natin, nagko-comment palagi. I'm so loving it. And sabi ko nga sa inyo, as much as possible, hanggat may time ako, mag-chat ako, magre-reply ako, sasagutin ko yung mga tanong nyo. So, yun. Basta panoorin nyo lang naman yung aking video. Tapos pagdating naman sa Klook guys, for sure naman, alam nyo na nagpo-promote ako ng Klook code natin, tsaka mga Klook activities kasi kahit ako mismo is tinatry ko siya para mapakita ko sa inyo kung ano yung experience, kung ano yung mga pupuntahan, kung magkano yung price o yung comparison. Pero you have the options guys na kumuha sa ibang platform like Agoda, nagpo-provide na rin ng mga tour, KK Day, or kung may makuha kayong private tour, pwede naman. Pero kung gusto nyo lang ng trusted at saka gusto nyo ng reference, you can book any tour, activities, SIM card, travel insurance, transfer, hotels. Syempre sa Klook lang yan. And again, you can use my promo code Mark Paragas Klook
for instant discount up to 5 times use per account. So I guess that's it. So diba, at least naging productive yung ating vlog, hindi lang yung ating moment at saka experience sa lounge. So yun, so if you have any comment or suggestion guys, just comment below. Tapos, huwag masyadong demanding. Charot lang. So, kung nagustuhan nyo guys yung ating video for the day, don't forget to like this video and share na rin para at least share the positivity to everyone na alam nyo pupunta ng Danang at nagpaplano pumunta ng Danang, Vietnam. And syempre, don't forget to subscribe to my channel, Mark Maragos Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs natin. And you can also follow me on my other social media accounts. Yun lang guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. Sabi ko nga sa inyo, you will never get to this age again guys. Do it now, do whatever makes you happy. And syempre, follow me as we discover the world one step at a time. See you tomorrow guys. Mama, chup chup.